PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. June 2, 2012, episode number 855, Star Talk TX, The Showbiz Authority. I'm not ready for anything like that. Naging naintriga ang breakup ng aktor na si Sid Lucero sa drummer ng all-female rock band na General Luna na si Bea Lau. Aminado si Sid, hindi madali ang pinagdaanang proseso ng pagtatapos sa kanilang isang taong relasyon. Medyo proseso yung breakup namin. In fact, kasi I was going through my own personal stuff and then nung nangyayari yun, medyo nagkaroon ng rift kaming dalawa. And then we had our talks, we went out, and then we talked about it over dinner and in the house. And then it was slow, it was painful for the both of us. I don't think in any breakup naman it's that easy para ma-maintain yung friendship eh. But I really believe that one of these days, sana in the near future, we can be back as friends again. Nang maganap ang interview na ito kay Sid itong May 21 sa press con ng kanyang bagong soap na Hindi Ka Na Mag-iisa, nabanggit nito na hindi pa rin sila okay ni Bea. Medyo mahirap naman na hindi kami maging magkaibigan kasi yun yung circle na iniikutan namin eh sa music industry and it's very small. Kahapon sa isang event ng Forever Flawless kung saan endorser ang bandang General Luna, nilinaw ni Bea ang estado nila ni Sid ngayon. Kasi 2 weeks, medyo mahaba rin. Nakasmile na siya yun. Okay naman. Okay kami. Ngayong magkaibigan na muli sina Sid at Bea, may posibilidad kayang magkabalikan ang dalawa? Malaking possibility. Ang other way na pupuntahan kundi maayos siya, yun yung nakikita namin. And kailangan lang bigyan ng time. So yun, yung time na yun is for ourselves. Parang gagawa kami ng things pero separately. Pero ngayon, okay na lahat. Ayon kay Bea, aware siyang nalilink si Sid sa legacy co-star nitong si Heart Evangelista. May narinig akong gano'n. Napag-usapan ninyo? Napag-usapan naman namin. Friends lang sila talaga. So hindi ka nagselos kay Heart? Hindi ka affected sa siya? Hindi kasi trabaho niya yun eh. And before kami nagkakilala, yun yung ginagawa niya buong buhay niya. Sa ganda ng mga miyembro ng nasabing banda, hindi malayong muli na namang maugnay ang pangalan nila sa iba pang eligible bachelors sa industriya. As for Bea, she would like to nurture her friendship with Sid. Basta ang album namin. Sakto nga eh, different corners eh. Noong una, hindi kami siguro nagkaroon ng time na hindi kami nag-align. Pero align. Okay na rin. Maging si Sid ay hindi pa raw handang pumasok sa bagong relasyon. Not ready for anything like that. Before the last relationship was with her for 7 years, and then this one I was with her for a year and a half, and then now naman parang inisip ko I'll give myself naman a chance to be me first. Hanapin ko muna yung sarili ko ulit. Ayan, word for the day, align. Oh. Okay. Ano yung sabihin mo na nun? Ikaw, ano yung context na sinabi niya? Ewan ko kung ano ina-align nila. Anyway, eto sa aming dahu. Dahu ang dalawang female celebs ito na very competitive. Kayo ba ni Alisa Alano ito? Hindi. Dahil feeling niya mas matalino siya sa'yo. Ano pa? Basta ang Mediacom. Mediacom. Ako na, Wala, Mediacom. okay. Salamat at sa Flores. Hindi, pwede lang sabihin ko lang yung may tita Stella Gutierrez passed away last Thursday. Her remains lie in state at Guadalupe sa Loyola sa Guadalupe. Aha. Okay. At ito na po ang aming dahu. Dapat i-rate namin siya sa aming dahu, di ba? Pero happy birthday muna kay Sander Andam, kay Sander Wendy Andam. Bronque, Chris De La Cruz ng Magic Jelly and Lucky Bamboo. Ito na, ang dalawang very competitive na female celebs. Alisa and Dolly Chan. Dahu! Subject, female celeb. Dahu ang dalawang female celeb na ito na super competitive with each other in and out of the workplace.
Nag-aagawan kasi ang dalawa bilang the most powerful female sa bakuran nila. So, kailangan most fabulosa rin ang image. Ang kwento, invited ang dalawa sa isang bonggaderang party. Dahil alam ni female celeb 1 na darating si female celeb 2, nagsuot ito ng super fabulosang jewelry para feroz na feroz ang dating. Feroz! Dictionary, feroz, meaning to be fashionably spectacular, agaw eksena, head turner, fierce, fierce brosnan, feroz, bow. Yun pala, nagpa-advance party si female celeb 2 sa party para i-report sa kanya ang suot ni female celeb 1. Kaya nung umarive si female celeb 2, mas bonggang jewelry ang suot niya. Kaya mas feroz ang arrive. Mas feroz? Parang siya. Ano rating nyo? Ewan! Daho ang dalawang female celebs na ito na ayaw magpatalo. Si female celeb 1, kilala sa pag-arte pero not the award-winning kind. Si female celeb 2 naman, parang sa hardware bumibili ng makeup niya. Iyon na! Siguradong isang masayang Father's Day ang magaganap ngayong June. Excited na ang aktor na si Dennis Trillo sa nalalapit na Father's Day. Lalo pat nagiging mas malapit na sila ni Calix Andreas, ang kanyang anak sa ex-girlfriend na si Carlene Aguilar. Siguradong isang masayang Father's Day ang magaganap ngayong June. Parang hindi ko na kaya na hindi ko siya makita ng mga 2 days. ng matagal, ng mga 2 days. Pag nawawala siya, namimiss ko siya kagad. So, pag wala kang ginagawa, Maski silip lang. sinusundo ko siya. Overnight, you know. Pagbibida ni Dennis, bibo ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Kanina nagmana din. Hindi ko alam. Grabe rin yung memory niya eh. Kaya siguro ganun siya nag-excel sa school kasi